Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa pong barangay Kagawad sa Batangas ang walang awang pinagbabaril. Habang nakipagkwentuhan lamang po ito sa labas po ng kanyang tahanan. Ang mga sospek agad na umeskapo matapos po ang krimen. Buong detalye panoorin po natin. Magsasabi sa amin na I love you. Tanging sa larawang ito, ibinubuhos ni Marilyn Carandang, 46 anyos, ang pag-iinagpis ng kanyang nararamdaman sa biglaang pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw noong Pebrero 2 ng kasulukuyang taon sa tahimik na lungsod ng Tanawan. Tad-tad na 15 tama ng bala at idineklarang dead on arrival ang 48 anyos na barangay Kagawad na kinilalang si Ramon Carandang. Ayon kay Police Superintendent Robert Baisa, hepe ng Tanawan City PNP, dalawang hindi kilalang lalaki sakay ng isang motorsiklo ang nagawi sa lugar nung mangyari ang krimen. According doon sa info na nakuha namin, saka yung witness na kausap mismo nung ating victim, while they were sitting sa harapan ng bahay, may nag-approach na dalawang tao na nakasakay na motorcycle. So hindi nga ito naka-disguise o something, naka-sombrero lang yung isa. Then ito, namaril na. Ngunit hanggang ngayon blanco pa rin ang PNP sa totoong motibo sa pamamaslang. Panawagan ng Tanawan City PNP sa pamilya at sa mga maari nakakita sa naturang krimen. Hindi nakikikooperate itong family ng victim. Wala kami makausap, wala kami matanong. Para kami back to square one ito kung paano ang sa investigation. Tinitingnan natin lahat ng anggulo kung ano ang pwede natin pagkuhanan, kung bakit nagkaganto. So, yun, pinag-aaralan pa rin namin up to now. Sa panayam ng Kilos Pronto Crime Desk kay Marilyn Carandang, asawa ng biktima, maging ang kanilang pamilya raw, wala rin maisip na dahilan kung bakit pinatay ang biktima. Sabi ko nga ho, buti pa yung matapang siya sa amin. Kaysa ho, gana rin mawala ho siya sa akin, sa amin na gana rin naman ho kabait Sobra hong bait, sobra hong lambing. Wala siyang araw na hindi ho nag-I love you sa amin nung aming batang maliit. Ganun ho siya, kabait. Umaasa naman ang pamilya na mabibigyan ng katarungan ang sinapit ng kanilang kaanak. Hustisya ho, hustisya. Hustisya lang ho ang gusto kong mangyari. Ganun rin po ang hangad po ng Kilos Pronto. Ito pong programa, kaya ho namin pinapalabas po mga ganun pong klase pong krimen. Gusto ho namin makamit rin po ang hustisya. At hindi naman ho namin minamaliit po yung kakayahan po ng Tanawan City PNP sa pagkalap ng mga ebidensya para humatukoy ho natin kung sino pong pumatay dito. Mga sir, mga pulis dyan po sa Tanawan, gawin na ho natin. Siguradong alam mo natin kung sino po yung mga tao pong gumagawa ho dyan para mahuli na po yung suspect nito. Pero Lex, sa akin naman ito hong Kilos Pronto, isa ho doon sa mga ginagawa ho namin. Nilalabas ho namin mga iba't ibang uring krimen sa iba't ibang probinsya. Bilang public service na rin ho. Ito ho yung mga crime stories na hindi ho napapansin, hindi ho nalalagay sa mga dyaryo. Kami ho talagang pinupuntahan ho namin para nang sa ganun pukawin huli itong kung sino man nakakaalam na nananahimik lang dyan sa probinsya. Ang pulis kasi ginagawa ng trabaho, sabi nga ni Alex, pero posibleng may kinalaman ho kayo. Baka maibigay nyo ho yung sinasabing susi at would lead to the solution of the crime. Yeah. Yun lang ho aming gusto rito sa Kilos Pronto. Naawa ko kanina Alex yung sinasabing hustisya lang, hustisya lang. Pero sa panawagan ho ng Kilos Pronto, mga pulis ho dyan sa Tanawan, wag ho natin idaan sa shortcut Gawin ho natin ang masusing investigasyon, matukoy kung sino talaga ho pumatay ho dito sa biktima. Okay.